Ngayon, napag-usapan na sa aking katunggali, ayaw nilang maniwala na ang Panginoong Jesucristo ay naipako sa cross. Bagay na aking idiit, aking ipakilala, aking ilahad, aking babasahin, aking ipatotoo na si Jesucristo bilang katunayan at yung tinatawag na fulfillment, katuparan, ukol sa kanyang paghihirap at nabibilang din paghandog alang-alang sa katubusan at kaligtasan sa lahat ng nilikha sa ibabaw ng mundo ito. Magbabasa ako, nagsimula ito sa panahon pa lang ng yung tinatawag na inaakusahan. Jesus Christ was accused by the priest. Dito, wala na may ibang sa kalaban dito mga saserdote na mga Hudyo, 10 ng kanyang mga kasamaang Saduceo. At ayon sa kanilang demanda dito nagpatunay agad sa pagparatang pa lang at pagdemanda. Ang kaso na hinarap dito sa harapan ni Pilato ay talagang ipapako siya sa krus. Magbibigay lang ako dito sa inyo ng maiksing talata upang, by the way kaibigan, excuse me, ilang minuto pala ito? 15 minutes, tapos 5 minutes. Pwede ba 10 minutes lang? Dahil marami naman tayo Taiwan Mahaba ang 15. Na alam mo, pag 15, makalimutan ang ating paksa. 10 minutes lang. 5 minutes. 5 minutes, examine. Okay. 5 minutes, 5 Sige, tuloy ko. So, ituloy ko dito yung demand at accusation sa mga pare. Ulitin ko, ang nakakusa sa kanya dito, mga priest o pare, saserdote o Saduceo. Sabi dito, chapter 15 of Mark, verses 11 up to sabihin up to 15. Pinagin dito. But the chief priest stirred up the crowd so that he should rather release Barabbas. And then Pilate answered and said to them again, "What then do you want me to do with him, whom you call the King of the Jews?" 13. So they cried out again, "Crucify him!" Sampalinaw nito. Pakinggan nyo ito. Sa demand pa lang ng mga nakakusa sa kanya, kailangan ipako siya sa krus. Priest crucified him. Then Pilate said to them, Why? Whatever has he done? But they cried out all the more, "Crucified him!" Inulit, kailangan maipako siya sa krus. Kaya palala ko sa inyo, kay bago nakarating, yung pinag-uusapan namin dito, kung si Jesucristo ba ay totoong ipinako. Nasa aking pag-umpisa, doon pa lang sa harapan ni Pilato, kasama ng mga nakakusa sa kanya, gusto na ng mga tao nagdemanda na itong Kristo ito ay ipapako sa krus. Wala pang aktual na pangyari nito. At ang masaklap pa, basahin ko sa 14. Dahil sa halip ang walang kasalanan irilis, ang makasalanan ang irilis ito o yung pinakawalan. Then Pilate said to them, "Why, whatever he has done?" But they cried out all the more, "Crucify him!" So Pilate wanted to gratify the crowd, release Barabbas to them, and he delivered Jesus after he had scourged him to be crucified. So natapos ang hatol. Inabayan nila si Barabbas, pinakawalan, at si Jesucristo ang maipako. Kamasyan nyo ito. Minsan magtaka kayo, bakit ang mga taong may record sa halip na siya ang dapat magdusa dahil ginawa na niya mga bagay na hindi kanais-nais, siya pa ang pinakawalan? Dahil sasagot ko lang dito, makinig yung maigi, dahil nasulat na sa banal na aklat ang katuparan dito pa lang sa lumang tipan.
na kailangan ang manunubos, ang tagapagligtas, bagamat walang kasalanan, kailangan siya ay magdusa. Layunin! Isa lang. Tubusin, iligtas ang mga tao. Ito ang layunin, ito ang purpose. Hindi na kayo magtaka bakit si Jesucristo pa rin ang magbata. Chapter 53 ng Isaiah, binanggit na doon. He was crucified, purpose, upang ang lahat ng kasalanan ay mabayaran sa pamagitan ng kanyang dugo. Mababasa nyo chapter 53 yun. To bring forgiveness of all humankind through His suffering, through His blood, through His death. Kamatayan lang ang Mas malinaw dito eh. Naipalala ko sa mga tao ngayon, lalo na sa Islam. Ang Islam hindi naniwala na mayroong redeemer. Walang tagapagligtas. No Savior. Kaya ayon sa aking narinig sa kanila, hindi ako naman po sa try to answer this one. Mamaya, pag tumayo ka kaibigan. Totoo ba na kayo magsariling sikap lang upang magligtas? Totoo ba na kayo gumagawa sa inyong sarili upang kayo maligtas? Malaking kaibahan sa Kristiyano. Parang wala yata sa topic yan ah. Kailangan sa topic. Excuse me, wala pang panahon para siya isalve. No, Dapat doon sa pagkakapako. Sa pagkakapako. Paliwanag lang. Isa ito sa mga bagay na ihatid ko sa kanyang palilim. Dahil kahit paano, hindi naman ako nag-debate lang na matawag na walang pangaral eh. Bago ginagawa ko dito. Habang umarap ako sa Batista, may ibabahagi nila kong pangaral. Dahil walang mangyari, mag-ibagi natin sa isang bagay na walang kabuluhan. Pinanawa ko sa ito, bakit ipapako si Jesucristo ay isang purpose dito eh. Ihandog ang kanyang buhay para sa magkasalanan. And the Bible says, according to St. Paul, all have sinned. Lahat ng kasala. At ito ang dahilan na malayo tayo sa Diyos. Without reconciliation through the death of Jesus Christ, hindi tayo magkaroon ng kaligtasan. So itong dahilan, ipako siya sa cross. Ito ang demand sa mga saserdote noon. Ngayon, paano natin mapatunayan na naipako talaga siya? Siyempre, tatakbo tayo kay St. Paul. Chapter, dito mababasa natin na si Jesucristo ay talagang naipako. Binabanggit dito sa 2:14 na ang Panginoon ay pinapako. Colossians chapter 2 verse 14. Pansinin nyo ito. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. 3:14. Dali lang. But above all these things, He was crucified through our sins. So dito, binabanggit na sa aral ni San Pablo na si Kristo totoo. Naipako. At dahil naipako, siyempre, mamatay. Isang bagay lang na ang kaibahan na masabi ko sa kaibahan eh. Si Jesucristo, bagamat naipako, masabi natin namatay, siya lang ang inilibing na namatay, na hindi nakatikim ng kasiraan. Chapter 2 sa mga gawa. Hindi siya nabubulok. Ibig sabihin, siya lang ang naging tao na namatay, nilibing sa loob ng 3 araw doon sa ilalim ng lupa. Hindi siya nabubulok dahil mayroon lang nakalaan
na katungkulan bilang katuparan sa sagot ng kinakailangan sa tao na mayroong mamatay na hindi mabubulok at mayroong tumutubos sa mga tao na wala ring bahid na kasalanan. Ulitin ko, mababasa ito sa 3:18 ng 1 Pedro. Ang walang kasalanan mamatay sa mga magkasalanan upang iharap tayo sa Diyos. Ang madaling salita, kung walang tumutubos, kung walang tagapagligtas, hindi tayo makalapit sa Diyos Ama. Ayun! Ilan ba? 10 lang. Yung isa ba? Okay, salamat. Sige, tuloy mo kung ano gusto pa niya. Diyan lang muna ako. Okay. Pagtatanong si Brother Sir ng 5 katanungan at ito'y nangayon lamang doon sa iyong mga sinasabi. Ngayon, kung ito'y hindi ayon sa iyong sinasabi, ay puputulin natin ito at panibagong tanong. Okay, Brother Basil? Tanong ko na. May tanong ka. Parang layo siguro niya, hindi niya marinig yung unang tanong, ano? Tanong na, no? Di ba? Gusto ba na Jesus na maipako sa krus? Oo! Mayroong talata Basa. na hindi gusto. Pero ayon sa nasusulat bilang katuparan sa hula, wala siyang magawa. Gawin talaga. Gagawin dahil nahula na. Okay, thank you! Yan ang sagot niya. Ibig sabihin, gusto niya maipako sa krus, sa Jesus. Ulitin ko. Mayroong talata dito kung sana Anong talata huwag po mo yun? ipagtulot. Anong talata? Nasa gospel yun, hindi ko gaano makikita dahil hindi ko pinagandaan yun. Pero nababasa niyo. Kung ang binanggit doon, kung maaari, huwag mo idaan sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin, huwag na sana ako magdusa. Pero sabihin, ganun pa naman, ang sabihin, iyong kaluban siya masusunod. Sabihin, ayaw niya, no? Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya maipako sa krus, ano? Okay. Pangalawang tanong. Ang panalangin ba ng matuwid ay tinatanggap? Ang panalangin daw ng matuwid ba, ito ba'y tinatanggap, Pastor? Dalawa lang, oo o hindi. Ay, dalangin. Oo lang. Kung lahat na dalangin ay matuwid, ay mayroong hindi tinatanggap, saka Hindi, kay Kristo. mayroong dalangin na hindi tinanggap dahil mayroong tinatawag na Diyos. He knows the future. Alam niyo lahat kung paano ka. Hindi lahat. Ang tanong sa iyo, oo, hindi lamang ang ating... hindi lahat. Hindi naman pwede tayo may kulong dyan eh. Dahil mayroong matuwid na dalangin na hindi kalooban ng Diyos. Hindi nga. Halimbawa, sarili mong kalooban. O Diyos, nari ba? Hindi, sa pagtatanong Ah, dinadalangin ko sa iyo. Itong reason ko eh. Ang tinatanong ng ating kapatid, Oh, hindi lang nasagot. Oo, hindi lang ang isasagot mo. hindi ka may lagay doon dahil hindi mo ako may lagay doon. Gawa ng mayroong dalangin sa matuwid na hindi tinugon. Dahil halimbawa, alamin natin yung kalikasan ng Diyos. He knows So, dalawang everything. dalawang Kung halimbawa, ikapahamak sa iyo, ang dalangin mo, tapos para sa iyo, tama, matuwid. Hindi naman tugunin sa Panginoon, so pagiging ayos kalooban. Ang sagot mo, dalawa, oo at hindi. Dalawa sagot niya, ano? Dalawang sagot. Nalilito siya, ibig sabihin. Gusto niya dilinawin kasi Dalawa sagot mo. Kasi paglilinaw yan eh. Walang sagot doon na oo, wala rin hindi. Depende yung kalooban ng Panginoon. Yun ang sagot niya. Okay. Pangatlo. Pangatlong tanong. Sinabi ba ni Jesus, o sabi ng Diyos, si Jesus ay mamamatay sa krus? May papako sa krus? Sinabi ba ng Diyos? Ang Diyos mismo ang nagsabi, ha? Hindi. Ang Diyos mismo binanggit lang nagsabi. sa chapter 53, He must be suffered for the sake of the people. Kailangan magbata siya. Sinabi po ng Diyos yan. Opo. Kasi ang Diyos po yung tinatanong ko rito, para malinaw sa mga tao na inutos talaga ng Diyos na si Kristo ay mamamatay sa krus. 53:10 of Isaiah. Hindi. He must suffer. Wala pa po si Jesus doon. Si Jesus po yung tinatanong ko doon. Hindi po
sa Isayas. May ulan na nga, darating si Jesus. So, nakalagay doon, si Jesus po ay mapapako sa cross, sabi ng Diyos. Ang binanggit doon, He must be suffered. Walang sinabi doon crucified. Ibig sabihin, okay, so kumukontra na doon sa sinabi mo kanina na naipako sa cross si Jesus. Nasa iyo, kunawa. So, ibig sabihin, kasi nag-suffer lang siya, hindi siya totoong namatay. Di ba? Kasi kung naipako talaga siya sa cross at namatay, ibig sabihin, kukontra dun sa sinasabi niya kanina. Pangatlong tanong. Okay. May oras pa ba? May oras pa. Okay, sino nakakita kay Jesus nung panahon niya na siya ay hinuli para ipako sa cross? Sino nakakita? Sino daw nakakita, Pastor? Mismo ang mga nag-akusa sa kanya, mga pare at mga sadisyo. Pwede pong may talata po ba sa Biblia nun? Oh, chapter 15 kanina. Pakibasa nga po. Basa. Basahin ko. Sige. Marcos 15. Nung siya talaga hinuli Opo. Oh. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa ng kanyang kagawaliang pagpalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayaan ko ang hari? Ng mga Hudyo, tanong siya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-Hudyo sa mga purong saserdote na galit sa kanyang si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinusulan ng mga purong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong ni Pilato. Ipako sa krus. Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano bang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Maraming saksi. Mga tao at mismo yung mga kusa. Okay na. Okay, so ako naman ilang minutes to? 10 minutes din Ala Rabbi Israel Sadri wa Yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tamasaka ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid namin mga Muslim at sa aming mga kababayan, sumayin nyo nawa ang habag at pagpapala at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mapatnubayan sa tuwid na landas na kung saan ibinigay niya ang relihiyon niya sa lahat ng mga propeta, na kung saan ito yung pinamumuhay ng lahat ng mga propeta, magmula kay Adan hanggang kay Jesus alayhi salam, peace be upon them all, at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede po kayong lumapit dito para marinig nyo po, konti po. Linawin ko lang, Pastor, sa iyong Dito kanyang dasal, kasama na doon, naka-on-time. Pwede. Kaibigan. Okay, hindi, para marinig po kasi medyo mahina yung boses ko Para gusto ko lang marinig ng mga tao yung mga sasabihin ko. Importante ito Okay. Pwede po kayong lumapit po rito konti. Lapit po kayo dito. Kahit dito lang, okay lang po. Lapit po kayo, lapit. Para kasi medyo malayo kayo, hindi nyo maririnig. Okay. Lapit po kayo. Okay. So alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sa wikang Arabic Allah, sa Tagalog siya po yung nag-iisang Panginoon na lumikha sa ating lahat, sa langit at lupa at sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Yun po si Allah. Sa wikang Arabic Allah, sa Tagalog siya po yung nag-iisang Diyos natin. So kung meron pong nag-iisang tagapaglikha,
Isa lang po ang Diyos natin lahat. Walang Hudyo, walang Kristiyano, walang Muslim. Walang kahit na anong sekta. Tayo ay sumasamba sa nag-iisang Diyos. Yung Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa atin, siya lang po ang Diyos natin. So alhamdulillah. So ito po yung patutunayan ko sa kanya na si Jesus mismo ay tumatanggi na hindi po siya, maging sa Biblia, hindi po siya naipako sa krus. Oh! Opo. Ayan. So ito po, yung pag-uusap niya kanina, sinabi niya na talagang naipako talaga sa krus si Jesus alayhi salam. So bilang mga Muslim naman, pinaniniwalaan namin, naniniwala kami na si Jesus, si Isa, Ibnu Maryam ay hindi po naipako sa krus. Dahil nakalagay po yan sa Quran na sinabi mismo. So unahin ko muna, eto, nung panahon ni Jesus alayhi salam, nung tinanong sa, nakalagay po sa Mateo 12:38 hanggang 40. Tinanong siya ng mga Pariseo, sabi ng mga Pariseo, mabuting guro, bigyan mo kami ng isang tanda, isang himala. So sabi ni Jesus alayhi salam, si Isa, sabi niya, wala akong maibibigay na ibang tanda maliban lamang sa tanda kay Propeta Jonas. Kung papaano si Propeta Jonas ay napasa ilalim ng tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, sabi niya, gayon din naman ang anak ng tao, sabi ni Jesus alayhi salam. Sa Biblia, nakalagay po yan sa Mateo 12:38 hanggang 40. Nung tinanong niya, sabi niya, wala na akong ibang tanda na maibibigay sa inyo maliban lamang sa tanda kay Propeta Jonas. Kung paano si Propeta Jonas ay napasa ilalim ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng tiyan ng balyena, gayon din naman ang anak ng tao. So makikita po natin, tanungin po natin sa Biblia, pag-aralan po natin yung chapter Jonas po, makikita po natin, tanungin po natin, mismo ang Biblia nagsasabi na si Propeta Jonas ay hindi po namatay ng 3 araw at 3 gabi. Siya po ay nanalangin doon sa ilalim ng balyena. Hindi po siya namatay. Kaya nga sabi ni Jesus, wala akong tanda na maibibigay sa inyo maliban sa tanda kay Propeta Jonas. So si Propeta Jonas, tatanungin po natin, maging sa Biblia nakalagay po, hindi po siya namatay. So ganun din po si Jesus alayhi salam, hindi rin po siya mamamatay ng 3 araw at 3 gabi. Yun po ang napakaliwanag, na hindi po siya mamamatay ng 3 araw at 3 gabi. Kaya nga, ito yung nakalagay sa Biblia, nung naipako daw, bago pa siya ipako sa krus, si Jesus ay nananalangin na. Dahil ayaw niya maipako sa krus eh. 'Di ba? Kasi minsan isipin natin, kung siya talaga ay isinugo ng Diyos para magpakamatay sa krus, bakit niya sisisiin ang nagpadala sa kanya? 'Di ba sumigaw siya? Nakalagay sa Biblia, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ba? Kapag inutusan tayo, halimbawa isang propeta, hindi siya tatanggi. 'Di ba? Kung talagang una pa lang alam niya na maipapako siya sa krus, magpapakamatay siya sa krus para iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan, eh bakit nagsisisi siya? 'Di ba? Bakit sinisisi niya ang Diyos? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi ba? Dahil kung talagang inutos sa kanya magpakamatay sa krus, eh dapat maluwag sa kanyang puso 'yon, sa kalooban niya, na siya ay magpapakamatay sa krus. Kaya unang-una, eto nga, nung panahon na si Jesus alayhi salam sa Biblia, sinasabi sa kanya, sabi niya, nanalangin siya sa Lucas 22:42, si Jesus ay nagsabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. So, ibig sabihin, nananalangin siya na ayaw niyang maipako sa krus na ilayo sa kanya ang saro ng paghihirap na to. Diba? Sa Hebro, nakalagay pa, 5:7, siya sa mga araw na kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas na lumuluha doon sa may kapangyarihan, makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. So ibig sabihin, nakalagay mismo sa Biblia
Dahil dun sa panalangin niya, dininig mismo ng Diyos, siya ay dininig. Nakalagay po. Ha? Ibig sabihin, kung dininig siya ng Diyos, bakit sino ngayon ang naipako sa krus? Kung mayroon. Ha? Si Jesus ba ang naipako sa krus? O baka may ibang taong naipako sa krus? Kasi sinabi rito, iniligtas ng ano oh. Nakalagay dito, siya'y lumuha doon sa may kapangyarihan, makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. So, ibig sabihin, dininig pala yung panalangin na Jesus. So, ibig sabihin, hindi siya naipako sa krus. Katulad niya po kay Propeta Jonas, kung paano siyang napasailalim ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, sabi niya, gayon din naman ang anak ng tao. Tinutukoy niya yung sarili niya. So, kung makikita natin sa Biblia, kasi wala pang ibang tanda raw. Kasi pag sinabi nating namatay si Jesus, magiging sinungaling siya. Kasi si Propeta Jonas, hindi siya namatay. Nanalangin pa po siya doon sa loob ng balyena. Di ba? Nakalagay po yan. Kung alam po ni Pastor yan at nabasa niya yan, malamang hindi niya pa nabasa yon. Kasi kung nabasa niya na yung Propeta Jonas, yung chapter niyan, hindi niya sasabihin na namatay si Jesus para magbayad ng kasalanan natin. Sino tayo? Para tubusin yung mga kasalanan natin. Ganun ba? Gumagawa ka ng kasamaan, tapos sasabihin mo mayroong isang taong si Jesucristo, ipapako sa krus para pagbayaran yung mga kasalanan mo. Naglalasing ka, nangre-rape ka, gumagawa ka ng mga karumal-dumal na gawain, tapos sasabihin mo, walang problema, absuelto ako dito dahil si Jesus, ipinako sa krus. Makikita natin, hindi ang makatarungan. Kung sino ang nakagawa ng kasalanan nakalagay sa Biblia. Kung sino ang nakagawa ng bawat kasalanan natin, tayo ay magbabayad ng ayon sa ating gawa. Ha? Magbabayad tayo ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya pagbabayaran ang mga nagawa nating kasalanan. Ha? Napakaswerte mo naman para tubusin yung mga kasalanan mo. Ha? Ibig sabihin, bakit gumagawa pa tayo ng mabuti ngayon kung tinubos na yung mga kasalanan natin? Diba? Kung sinabi pa rito, makikita po natin ang Diyos mismo nagsasabi na ayaw niya ng may maipako sa krus. Sa Hosea 6:6, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain at ng pagkakakilala sa Diyos higit kaysa sa mga handog na susunugin. So, ibig sabihin, malinaw sinasabi ng Diyos, hindi niya kailangan ng hain, ng handog, ng pagpapako sa krus. Kasi bakit? Maawain ng Diyos. Kaya nga si Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, siya po ay maawain, ang pinaka mapagpatawad, ang maawain at mahabagin. Yun po si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Time na. Alhamdulillah. Time na ba? Magtanong ka, Pastor, ng limang Wala pa, 2 minutes pa eh. Ha? 2 minutes pa, okay. Wala pa. 2 minutes pa raw. 10 minutes lang eh. 10 minutes kanina nakalagay sa video eh. Wala, 28 minutes pa lang eh. Dalawang minuto pa. 2 minuto pa. Okay. Wala ka ng ano eh. Kasi over yung ano mo, panalangin mo eh. Sige, sige. Okay. 2 minutes pa, o sige. Dapat sa Eto, nakalagay mismo, sa Jesus mismo nagsabi, no? Datapuat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Ibig sabihin natin, nakikita natin dito, sinasabi mismo na Jesucristo na hindi kailangan ng hain eh. Ha? At yung mga taong walang kasalanan, naniniwala tayo sa Jesus ay walang kasalanan, bakit mo ipapako sa krus? Para pagbayaran yung mga kasalanan natin. Diba? Eh matuwid na tao to eh. Sa Jesus para ipako sa krus. Diba? Time na? Time na ba? Time na. Sige, time na. Okay, Pastor, may unang tanungan. Okay. Pinanggit mo kay Judas. Ano bang hinahanap sa mga Diyo? Papalatandaan lang. Palatandaan isang himala. Pinanggit pa sa palatandaan na kailangan may mamatay. Ang nakalagay doon, kung papaano si Propeta Jonas ay napasa ilalim ng 3 araw at 3 gabi
gayon din naman ang anak ng tao. Okay, salamat. Okay. Yung talata na yon, ang unawa mo na kailangang mamatay. Ang palatandaan ng hinanap sa mga Hudyo. Ang hinahanap nila doon, yung palatanda isang himala. Isang himala. Okay, salamat ha. Palatandaan lang. Parang binanggit doon. Himala yun, himala. Oo. Pangalawa, yung binanggit mo na hindi na kailangan ng katubusan ng tao. Tanungin kita, personal eh. Personal ha. Okay, walang problema. Experience. Again, bata ka pa, puro malagay sa experience. Ngayong may Diyos ka na, nangulugan bang hindi ka na magkakasala? Ano? Ngayong may Diyos ka na, nangulugan ba sa patuloy mo paglalakbay sa mundo ito, hindi ka na magkakasala? Kaya nga kami nagdadasal 5 beses sa loob na isang araw, kaya humingi kami ng tawad kay Allah eh. So, Nagkakasala kami. Sa makatuwid, nagiging ng tawa dahil Natural, nagkakasala. Salamat. Yun lang ang pinanong ko eh. Pangatlong tanong. Kung may mabasa ako sa Biblia na mayroong naghandog ng buhay para sa pankalahatan, nangahulugan bang mga ngaral sa Biblia mali at magiging wasto sa inyo? Ano tanong mo doon? Ang tanong ko, nangahulugan bang mali ang sa Biblia, mawasto sa inyo? Mali daw yung Biblia. Okay. Kasi kung tama yan, kasi kung tama din, wala tayong makikitang verse na nagkukontrahan. Diba? Kasi hindi po pwede dalawang verse ng Biblia ay parehas nagsasabi. Nagkukontrahan sila. Saan ba ang kontrahan dito? Sa naisip mo o sa nabasa mo? Gusto mo makita? Sige. Bibigyan kita. Pang-apat na tanong yan. Ayon lang sa pagbabago ha. O yun nga, kinukontra ko nga yun. Sige, talino, kinukontra niya. Doon. Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ko? O ito nga, kontra nga. Okay. Saan nagkukontra doon? Demanda pa lang sa mga accuser, ipako. Demanda pa lang ha. Ngayon, may nababasa ako na aklan na. Na ipako siya. Kung meron kang verse na naipako siya, meron din akong verse na hindi siya naipako sa cross. Doon. Okay. Pwede ba sisingilin ko yan? Okay, tanong mo sa akin. Sige. Saan? Talata. May Biblia ka, di ba? Opo. Sige. Hindi na pa ako si Yesu Cristo? Bible ha. Bible, syempre. Yan ang pinag-usapan natin. Basahin mo sa Gawa 5:30. Gawa 5:30. May verse ka, ito ha, sandali ha. May verse siya na naipako sa krus ha, naipako sa krus. Basahin mo ngayon yung Gawa 30. Ang Diyos. Gawa 5:30 ito. Ang Diyos Nakasama. sa ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo. Basahin mo. May Biblia ako Ang rito. bakit mo kanina, hindi namatay. Ngayon, Ituloy mo yung basa. Pa, hindi na ipako. Ituloy mo yung basa. Sige, tuloy bata. Oh. Ang Diyos na ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. So, filosofiya na naman ito. Nakita mo? Hindi na ipako, binitay. Philosophy Biblia na yan. Ano? Follow-up question. Binitay eh. Saan ka ba nakita dito na Hindi ba contradict? Hindi. Sandali. Ang tinatanong mo sa akin, may dalawang verse na nagkukontrahan. Ngayon kung merong nabitay at merong naipako, magkontra na yun. Okay, ulitin ka lang. Okay. Ano to? Tanong muna. Pwede. Sige, tanong. Kanina ka pa nagtatanong. Saan ka ba naipako sa cross na hindi nabibitay? Malinaw dito, pag sinabing pinako, ipinako sa cross. Iba yung pagkakabitay, pag binitay yan sa leg yun. Naiintindihan mo? Ang tanong ko, wala bang pinako na nabitay? Kung meron sa Biblia, ilabas mo. Pag mayroon, wala kang magawa doon. Meron akong verse na dalawang kamatayan ni Jesus. Hindi lang siya naipako, binitay pa siya sa Dahil puno. kalabanin mo ito. Pero hindi bali. Kinukontra mo yung sarili mong Biblia. Hindi. Dahil nakita ako, pinapako, talagang binita yun eh. Merong verse nga na dalawa lang ang magko-contradict nga dyan eh. Hindi naman hand down. Wala Nakalagay. binitay na diyan sa baba eh. Pastor, ipasa yun. Ito. Pastor, sandali, babasahin ko para mas marinig ng mga tao. Sige, hindi binitay ha? Yung isa, nakapako. Ito, sabi rito sa Gawa 30, ibinango ng Diyos ang ating magulang sa Jesus
na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Okay, salamat. So, ibig sabihin, hindi na ipako. Bago ang lahat sa ipako, Nakabitin. So, naniwala na kayo. Pagka siya may namatay. dalawang, dali lang. Pagka nagpapaliwanag ako eh. Oh. Pag may dalawang verse na nagkukontrahan, hindi natin po pwedeng consider na dalawang parehas tama yon. Hindi rin po pwedeng sabihin na mali yung isa, eh parang may sinasabi sa Biblia eh. Okay, sagot ko. Di ba? Kaya saan nalagay? Eh nakalagay sa Biblia din eh. Ako lang Paano to? sasagot. Ako lang sasagot. Okay. Kanina, dalawang akusa mo dito eh. Hindi namatay si Kristo dahil walang pagpapako. Ngayon, nabasa mo mismo namatay ni Kristo. Ngayon, ang iyong problema lang, kung mo ibinibitay, hindi na ipako. Kaya nga may dalawang verse na nagkukontrahan, maniniwala ka ron? Walang kontra dito kaibigan. Una, yung sinabi mong namatay si Kristo, totoo ba hindi? Nasa sa inyo na yun. Bahala na kayo makinig doon, yung nakikinig. Sa kanya daw, hindi rin na Hindi ipako. nakarinig sa atin. Sabi mo kanina, hindi namatay si Pero Kristo. kung pinitay nga little injection. Pero nabasa mo na mismo kay San Pedro. Kaibigan, salita. Iyan mo dahil malaya na yan. Ulitin ko. Sige, tanong ulit. Tanong. Sinabi mo kanina, hindi namatay si Kristo. Dahil hindi na ipako. Ang rason mo, dahil binibiting lang. Aba, may katwiran ka nga eh. Pero kasi nakalagay sa Biblia eh. Bago tayo dumako sa binibiting. Kasi ang Biblia Yung binanggit mong hindi namatay, totoo hindi. may new Ano? translation. Yung namatay siya, hindi. O totoo. Kasi nga, paano tayo maniniwala sa dalawang verse na nagkukontrahan? Ano paniniwalaan natin doon? Ay, wala ka palang paniwala At doon. naipako sa krus, yun nga yung pinag-uusapan Bakit natin eh. tinatayuan mong binibitay na wala ka palang paniwala? Yun nga yung pinag-uusapan natin. Kung naipako siya, patunayan mo. Okay, oras na na. Pinaniwalaan nyo na bibitay, pero... Okay, oras nyo na. May tanong pa? I-wave ko na lang. Sige. Mamaya ka may stand. Bye. 10:08 Old version. plus 10:80. 10:08 ha, monitor lang din. Kanina, binanggit na naman niya kanina, bakit daw nagsisi ang Panginoon? Na kung maaari, huwag ko sanang tanggapin ang aking saro. Ang saro doon, pagkudusa. Bahagi yun sa tinatawag na parang nagsisi. May bahagi naman siya tama eh. Pero bago ang lahat, pinalala ko na sa lahat na itong Bible, in other words, ito, scripture. Kung kunin mong kahulugan sa scripture, parang sini ito eh, palabas eh. Already, yung tinatawag prophesy, pagulan na ito. Scripture, meaning scripted. Palabas na lang ito eh. Sino ba sa inyo dito na nanonood ng sini na mabago yung palabas? Hindi mababago yun. Kung ano ang nasulat doon, tutuparin na lang. Kaya bayad yan. Binanggit ko ito sa inyo dahil bago sasabihin ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi naman nangahulugan na nagsisi ang Panginoon eh. Ito po'y katuparan ayon sa nasulat, saan mababasa? Psalms 22, scripted na. This will be the words of the Messiah. My God, why thou hast forsaken me? Nabanggit na eh, hindi pa nangyari. Ngayon, yung tinatawag sa ipapako, ayaw niyong maniwala na mayroon na rin nasulat si Isaiah chapter 53 verse 10, binanggit doon. His death was a sacrifice to bring forgiveness. Ang kanyang kamatayan, ito ang handog para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Yung nga kanina, pinipersonal kita. Ngayon, mahinawakan ka na ng Diyos. Nangahulugan ba hindi ka nagkakasala? Magkakasala ka pa rin. Why? Inunahan natin sa Bible. Niloob ng Panginoon na ikaw at ako, lahat ng tao ay magkakamali upang magkaroon ng habag. Hanggat hindi ka kabagan, wala kang kamalian. Ulitin ko para maintindihan. Niloob, pinaintulot na magkamali ka.
upang hihingi ka ng patawad. Walang sinabi doon. Halimbawa, babasahin ko binanggit sa Yari Solomon. Binanggit na dito, there is no, Ecclesiastes 7:20, there is not a righteous man on earth who does what is good or what is right and never sins. Binanggit dito sa Tagalog, walang tao dito sa ilalim ng langit na gumawa ng matuwid na hindi nagkakasala. Lahat ng matuwid, although matuwid, perhaps 90%, matuwid siya pero nagkakamali pa rin. At ayon sa batas o panukala ng Diyos, hindi ka makarating sa harapan ng Diyos Ama hanggang mayroon kang batik na kasalanan. Ito ang dahilan, 1 Timothy chapter 2 verse 5, Jesus Christ is the mediator between God and men. Pag ang tao dumako kay Kristo, lahat ng kapintasan ng tao, although matuwid ka sa paningin, pero dahil mayroong batas, may pagkakataon na magkamali ka, ito ang dahilan lumagit na si Kristo. In other words, he is not only a mediator, he is a lawyer para sa Panginoon. Saan mababasa? 1 John 2, tingnan mo. Hindi ito makontradict. Kaya mamaya, litra por litra, babasahin ko na ang kamatayan ni Kristo ay naipako talaga. Historically, the capital punishment in Italy, Rome, ngayon, Rome dati. That is the capital city of Italy. Ang capital punishment nila noon was crucifixion. Sa atin ba dito, bitay. Ang bitay naman natin dito, iba naman eh. Pwedeng electric chair, pwedeng television, pwedeng squat. Ang dami ditong tinatawag. Babasahin ko muna, chapter 2. Mga anak, address primero sa believers. Naisulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Warning ito. O tingnan mo, kahit may Diyos ito, believers na eh. Ngunit, kung magkasala ang sino man, mayroong tagapamagitan sa Ama. Ilang oras ba? Oras na. Sinagot ko na kanina, kung wala kang tagapamagitan, kung wala kang mugano sa Ama, impyerno ka. Dahil ang lahat ng kasala, ayon sa panukala ng Diyos, sa impyerno ang labas eh. Kahit matuwid ka pa, 90%, may 10% kayo hindi matuwid. Pero dahil nakalabag ka, impyerno pa rin. Ngayon, at iyay, kung magkasala sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Malayo pa kaibigan, 84 minutes pa eh. At iyay, si Kristo ang walang sala. Nabanggit ko sa unahan, bakit karapat-dapat si Kristo tutubos sa mga makasalanan dahil siya lang ang naging tao na walang bahid o batik ng kamalian o kasalanan. Walang taong tutubos sa makasalanan maliban sa walang kasalanan. Yung ang dahilan, hindi siya tao. Dahil pagdating ni Kristo, pagdating dito kay San Pablo, sinabi ni San Pablo, ang lahat ng tao nagkakasala. Dahil doon, hindi tao si Kristo. Iba yung tao, iba yung naging tao. Ngayon, ituloy ko, para konsuelo sa mga hindi pa naniwala. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na mayroong manhid na hindi kumilala sa Kanya, pero sinabi niya, ano ba, 3 minutes ba? Sinabi niya, niligtas ko ng lahat eh. Ulitin ko, ang kaligtasan ginagawa na ni Kristo long time ago. Narinig lang natin ngayon, mayroong napako eh, mayroong namatay, mayroong naghandog, mayroong nagtubos, mayroong umako, mayroong namatay, mayroong nagligtas si Kristo. Ba, ngayon lang narinig nyo? Kung subaybayan ninyo, may edad na nakaraan, almost 2,000 years na nakaraan, ginawa na ni Kristo ang pagpapako, yung kamatayan. Pinarinig lang
Dahil ginawa na niya ang paghandog ng kanyang sarili. Pakinggan niyo ito. Lahat ng tao, niligtas na. Ayaw lang niya na kung mapakinggan mo ito, na maging manhid ka. Ang tanging bahagi natin ngayon, pananalig lang. Pakinggan mo ito. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpatawad ng mga kasalanan natin, at least for the believers. Now, second statement. At kasalanan din ng lahat ng tao. Alam ng Diyos hanggang sa kasalukuyan na ikaw at ako makagawa ng kasalanan. Itong dahilan, inunahan na niya, naghandog na. Bahagi natin upang magkaroon ng kaugnayan. Believe what He has done on the cross. Babasahin. Pag hindi ka maniwala doon, sariling sikap ka, tiyakin mo lang. Mula ngayon, kung kaya mong iligtas yung sarili, go ahead. Sabihan kita, habang naglalakad ka, kung may bato sa unahan, may lupa sa unahan, may pagkakataon, matitisod ka. Habang may batas, mayroong paglabag. Habang may pagsubok, mayroong tinatawag. Okay Ikaw, na. maglupay-pay. Ayan. So sa mga katuwid kaibigan, masabi ko sa iyo, bigo ang tao kung umasa sa sariling sikap. Hindi kaya ng tao yun. Oras na, Pastor. Yung Okay na, sinabi okay na, yan, tapos 1 minute more. Pero ko na. 1 minute. O, 17, 18, sinabi ko. Yun ang dahilan. Kahit anong gawin ng tao yun, kung may karanasan ka, lalo na matured ka, kahit anong gawin mo, maaaring makaiwas ka, hindi ka magkagawa. Kalakasan mo ng kasalanan. Maaaring hindi ka magkasala, ayos yung bilig. Purmasdan mo yung sarili. Ang pag-iisip mo, maingatan mo ba? Habang narito ka sa paligid, lalo na sa syudad, may pagkakataon magkakasala ka sa isip. Bakit? Nakita mo, nalarawan mo ang mga bahagi sa mundo ito na nagbigay ng akit. Hindi mo ba alam na kahit sa mundo ka, nakasala ka pa rin sa isip? Time is up. Okay. Thank you, Master. You have 5 questions regarding the Okay, tanong ko, proclamation of Pastor Cristo. si Jonas ba ay namatay ng 3 araw at 3 gabi? Hindi. Hindi siya namatay. Oo, dahil palatandaan lang eh. Ang palatandaan nun, na siya ay doon sa ilalim. Okay. Ang simbolo doon, si Kristo, doon sa ilalim ng libingan. Okay, sige. Si Jonas, ilalim ng Okay na, pas. So yun ang sagot mo, namatay si Jonas. Ng 3 araw at... Hindi ka namatay. Oo nga, yun ang sagot mo, 3 araw at 3 gabi kasi, di ba? Opo. So hindi siya namatay. Hindi. Yan. Maganda. Okay. Dalawang tanong. Ha? Pagka namatay ng 3 araw at 3 gabi, ilang oras po ba yun? 3 araw at 3 gabi, ilang oras yun? Sige, 24. Pauras, wala Dito. Ha? 72. Okay, mamaya makikita natin niya kung totoo yan. Okay. Sabi niya si Jonas ay hindi raw namatay. Okay. Sino ang dapat paniwalaan? Si Jesus ba? O yung mga apostol? Na siya ay hindi maipapako sa krus? Sino ang dapat paniwalaan? Si Jesus ba? Mismo? O yung mga apostol? Ang salita ni Kristo at apostol ay Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, sino ang paniniwalaan mo? Si Jesus mismo o yung mga apostol? Ulitin ko ang sagot. Ang salita ng Panginoong Kristo at apostol, isa. Hindi yun ang tanong ko eh. Hindi yun ang tanong ko eh. Ali ang sagot. Hindi yun ang tanong ko. Ulitin yung tanong. Ulitin yung Okay. tanong. Kanino ka maniniwala? Kay Jesus mismo na lumabas sa kanyang bibig? O sa mga apostol? Pareho. Pareho. Pareho Pareho lumabas ang pala sa sagot. Sagot, simple. Wala Ang namang sagot pangalan niya, dito. pareho, kapatid. Pareho ang lumabas sa bibig. Okay. Pareho, kaibigan. Pareho. Patunayan mo, Pastor. Ibig sabihin, kahit may nagkokontrang dalawang verse, paniniwalaan mo yun. Hindi ko paniwalaan yung kontra. Dahil palagay ko. So ngayon, sinabi mo. Understand. Ikaw na mismo ha? Okay, ikaw na mismo nagsabi. So, okay na. Okay na. Okay. Binibigyan na yung Alhamdulillah. tanong. Okay. At oras mo na, Okay. kapatid, para i-share mo naman yung side ko. Paano
ay hindi naipako si Kristo sa krus. Sinabi niya kanina, malinaw na malinaw, 2 beses ko tinanong sa kanya, si Jonas daw ay hindi namatay. Hindi, di ba? No. Okay. So kung hindi namatay si Propeta Jonas, ibig sabihin, si Jesus mismo, hindi rin mamamatay. Di ba? Kasi bakit? Ang Biblia mismo nagsasabi, si Jonas ay hindi rin namatay. Sinabi rin niya, hindi rin mamamatay. Okay. Ang sinabi ni Jesus dito, alam natin hindi sinungaling si Jesus eh. Hindi siya isang sinungaling na propeta. Kami mga Muslim, naniniwala kami, mahal na mahal namin si Jesus Christ alayhi salam. Sobrang mahal namin yon. Pero hindi kami naniniwala na nagsinungaling siya. Ha? So ito ngayon sinabi niya, walang ibang tanda o himala na magaganap maliban sa nangyari kay Propeta Jonas. Sinabi niya, hindi namatay. Sinabi ng Biblia, hindi rin namatay. So napakalila, tinanong natin kanina, ilang oras po ang 3 araw? So 72. Ha? Tignan natin kung talagang totoo. Ito simpleng mathematics lang to para makita natin kung totoong naipako talaga. Ha? Hindi ba, anong oras po ba siya namatay na ginaganap po ng mga Kristyano? Ha? Alas 3. Alas 3 ng ano? Anong araw? Anong araw? Biyernes. Okay, Biyernes ng hapon. Tingnan natin ha, 3 araw at 3 gabi. Ha? 3 araw at 3 gabi. Makikita natin ha. Kung ganon, yung 3 araw at 3 gabi, lalabas dito 72 hours lahat. Diba? So ngayon, namatay siya ng Biyernes ng hapon alas 3. Ha? O, so isang gabi na ano? Pinabukasan nun, Sabado ng araw. So isang araw, isang gabi. Pinabukasan ng Linggo, madaling araw, ano? Ha? Ilan? Ngayon kayo, gamitin nyo yung utak nyo ngayon ha. Tignan natin kung 3 araw at 3 gabi. Una, Biyernes, gabi. Pinabukasan, araw ng Sabado. So isang araw, isang gabi. Kinabukasan ngayon, gabi ng Sabado, kinabukasan madaling araw ng Linggo. So wala na si Kristo sa kanyang libingan. Bilangin niya yon. 2 kalahati oh. Nabilang niya. O ngayon bilangin natin, isang gabi, isang araw, isang gabi. So ilan ngayon yun? Yung 3 yun. Makikita natin, 12 oras isang gabi. Diba? 12 oras isang gabi. Isang araw, 12 oras. Kinabukasan, madaling araw wala na si Jesus ng Linggo. Ilang oras lang po? Ha? So, hindi po 72 hours yun. Makikita natin sablay na doon. So, paano natin paniniwalaan yun? Ang Biblia mismo ang nagsasabi. Ha? Kayo na pinagbilang ko kung tama yung oras na talagang namatay siya ng 3 araw at 3 gabi. Diba? Kasi kung talagang namatay siya ng 3 araw at 3 gabi, bakit hindi sakto yung oras? Ang linaw-linaw ng palatandaan eh. Hindi siya mamamatay. Kung paano si Propeta Jonas ay napasa ilalim ng 3 araw at 3 gabi ng tiyan ng balyena, gayon din naman ang anak ng tao. Kaya tinanong natin, si Propeta Jonas ba ay namatay? Hindi siya namatay ng 3 araw at 3 gabi. Kasi sabi niya, Nesos, wala akong ibang palatandaan na ibibigay sa inyo. Maliban lamang doon. Kaya hindi rin siya mamamatay. Kaya kinenta natin yung oras. Binilang natin yung oras, kulang eh. Hindi siya 72 hours. Diba? So ngayon, tayo na mag-isip nun. Siguro naman, marunong tayo magbilang. Bilangin nyo na lang kung saktong-sakto yun, 72 hours. Diba? Tayo na mag-isip nun. Kaya nga may 2 verse. Yung isa, binitay sa puno. Yung isa, ipinako. Ano lang tama ron? Diba? Paano magiging parehas yun? Tama. Ha? Eh samantalang binitay sa korte, hindi mo po pwedeng ilusot yun. Hindi ka mananalo. Sinabi mo, ipinako, tapos ngayon, yung kabila naman binitay. Paano? Ha? Diba? Hindi mo po pwedeng sabihin tama parehas yun. Diba? So doon nakikita natin na hindi talaga siya naipako sa krus kasi tumatanggi siya eh. Sinasabi ron ng mga disipulo mismo
Ha? Sila ay nagsitakas eh. Nagsitakas sila at walang saksi. Walang saksi kung sino ang nakakita na naipako sa krus. Kasi mismo, yung mga disipulo nagtakbuhan, tumakas sila. Nung huhulihin na daw si Jesus alayhisalam. Kaya nga hindi kami naniniwala bilang mga Muslim, talagang hindi siya naipako sa krus. Dahil sinabi mismo sa Quran eh. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah mismo nagsabi. Sinabi niya na hindi si Jesus, na anak ni Maria ay hindi nila napatay at naipako sa krus. Kaya naman dito, binilang natin yung oras, kulang. So paano sasakto na talagang naipako sa krus? Eh sinasabi mismo ng Diyos eh, ayaw niya ng hain. Gusto niya yung mananalangin sa Kanya, yung magbabalik loob sa Kanya. Ha? Yung pagbabalik loob. Kasi bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ay maawain, mahabagin. Di ba? Kasi kung tayo ay binayaran na yung kasalanan natin, ha? Eh bakit gumagawa pa tayo ng mabuti samantalang may nagbabayad naman ng kasalanan natin? Kasi umaasa tayo, bakit? Walang problema kahit gumawa tayo, mang-rape tayo, pumatay tayo, gumamit tayo ng kahit na anong mga kasira ng ulo dyan. Walang problema kasi si Jesus magbabayad ng kasalanan natin. Kukontra ngayon dito sa Biblia, tulad ng sinasabi niya. Ang tao magbabayad ayon sa kanyang ginawa. At wala tayong manang kasalanan. Ha? Si Jesus mismo nagsabi. Nakalagay po sa Mateo yan. Sinabi niya, nung panahon niya, may mga taong nakapalibot sa kanya, nangangaral siya. Mayroong mga bata na lumapit sa kanya. Ano sabi? Sinaway na mga apostol. Huwag niyo silang, hayaan niyo silang lumapit sa akin. Sapagkat ang mga bata ay nasa kaharian ng langit, nasa kaharian ng Diyos. Kung ibig sabihin, kung may manang kasalanan, bakit ang mga bata walang kasalanan? Si Jesus mismo nagsabi. Sinabi niya, huwag niyo pigilan yung mga bata na lumapit sa akin. Sapagkat ang mga batang yan ay walang kasalanan. So yung maninirahan sa paraiso. Kung may manang kasalanan, bakit yung mga bata walang manang kasalanan? Ha? Nakalagay mismo sa Old Testament yan. Sinasabi. Ha? Nakalagay yan. Ang pagbabayad ng manang kasalanan ay sa 3 hanggang sa 4 lamang. Pagkatapos nun, wala na. Ang tinutukoy doon sa mga taong sumasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Yun lang yung may manang kasalanan hanggang 3 hanggang 4 lang. Sa panahon natin ngayon, wala na yun. Kasi maliwanag ang nakalagay sa Biblia na wala tayong manang kasalanan. Sinabi rin ni Kristo, yung mga batang yan, huwag yung hayaan yung lumapit sa akin yan. Sapagkat yan ay nasa kaharian ng langit. Sila ay sa paraiso. Ibig sabihin, walang manang kasalanan. Diba? Kaya walang naipako sa krus. Hindi si Jesus ang naipako sa krus. Sino ba ang napako sa krus? Ang naipako ron, ayon sa Islam, paniniwala namin, ang naipako ron ay si Judas. Naging kamukha niya, bago pa dumating doon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakalagay sa Quran, na pinalitan ng wangis ng Isa alayhisalam para maging kamukha ni Jonas. Kasi bakit? Isa kang propetang matuwid. Na sinasabi ni Jesus mismo eh, ang kumakatok ay binubuksan at ang humahanap ay nakakahanap o nakakasumpong. Ha? At ang humihingi ng kapatawaran ay pinatatawad. At ang humihingi ay binibigyan. Ikaw ba naman, yung anak mo humihingi ng isda, bibigyan mo ng ahas. Si Jesus nananalangin, matuwid na tao. Sasabihin mo, papatay para sa mga tao. Sino ka? Sino tayong lahat para pagbayaran niya yung mga kasalanan natin? Diba? Kasi sinuot mo Oh, tapos na? Wala pang oras. Ha? O sige. Mayroon kang katanungan na 5 tanong lamang, Pastor. Ito ayon sa kanyang Mayroon ka bang mababasa sa Biblia ng mga bata walang kasalanan? Kasi naniniwala talaga sa tatamaan. Hindi mo pa ba nabasa? Hindi. Huwag ka nagtatanong ako eh. Ha? Hindi niya Nagtatanong ako mismo. Ulitin yung tanong, Pastor. May mababasa ka ba walang kasalanan ng mga bata?
Meron, meron. Mayroon. Buwang, pastor. Sige. Bye. Dali na ha.